Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, thriller film na tinatawag na Kraven the Hunter. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Amen Alongan, Abdul Basic Jama, Brenner Rad, Nelfa Apollo, Ed Royan, Rhea Diseo, JR Hajehad, Reyeng Ada Simbajon, Darwin Faustino from Bocaue, Bulacan, Jerwin Aculan from Bacoor, Nanita Mabag from Las Piñas City, Renz Gravilo from San Jose del Monte, Bulacan, Rizal Albarico from Davao Oriental, Mindanao. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang pelikula ay nagsisimula sa maraming bilanggo na inililipat habang bumabagtas sa nyebe, kung saan nakilala natin si Kraven, ang mga ngaso. Pagdating nila, bumalik sila papunta sa isang kulungan sa Russia. Pagpasok nila, kinuha ng lahat ang kanilang mga gamit at pumunta sa kani-kanilang selda. Doon niya nakilala ang kanyang cellmate na ayaw ng may kasamang iba sa selda. Pinakalma siya ni Kraven at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya magtatagal doon ng higit sa 3 araw. Nagpunta siya para mag-ehersisyo ng kaunti, pero may ilang lalaki na nagsabi sa kanya na pribadong teritoryo iyon. Hindi siya natinag at ginawa niyang sarili ang lugar. Dahil sa isang insidente, pinatawag siya ng pinuno at doon ipinakilala ni Kraven ang sarili niya. Tiniyak niyang hindi lang chismis ang kanyang pangalan, sapagkat siya ay nanghuhuli ng mga taong tulad nila. Matapos niya silang harapin, naging bilanggo siyang tumatakas at tumalon mula sa mga bubungan habang binabaril siya ng mga gwardya. Samantala, natuwa ang kanyang cellmate dahil muli siyang nag-iisa. Matagumpay na nakatakas si Kraven at umakyat sa nagyayelong pader, saka sumuong sa malakas na bagyo. Doon niya nakita ang isang lobo na agad umurong. Maya-maya, sumakay siya sa eroplanong naghihintay para sa kanya. Binura niya ang tato sa kanyang leeg, kapareho ng nakita sa bangkay sa nyebe, kaya naging matagumpay ang kanyang pagtakas. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento 16 na taon na ang nakalipas, sa New York, kung saan nakilala natin siyang kasama ang kanyang kapatid na si Dimitri. Dumating ang kanilang ama na si Nikolai para sunduin sila sakay ng kotse. Dito niya ibinalita na nagpakamatay ang kanilang ina. Ngunit ang susunod nilang pupuntahan ay hindi libing kundi Pangangaso. Samantala, pinakilala si Calypso na humuhugot ng baraha mula sa kanyang lola. Ang unang baraha ay paksa, ang pangalawa ay tore, ibig sabihin ay may masamang aksidenteng mangyayari, at ang pangatlo ay lakas, isang mapanganib na baraha. Ipinakita rin ng kanyang lola ang isang potion na ipinamana sa kanilang pamilya sa bawat henerasyon at may kakayahang magpagaling ng sino mang iinom nito. Sa kabilang banda, nagsimula ang Pangangaso at naging matagumpay. Itinuro ng ama sa kanila na huwag matakot sa kamatayan. Isa sa mga kasamahan nila ang gustong mag-alay ng isang bagay kay Nikolai pero sinabi nito na wala siyang pakialam sa mga ideya ng iba dahil naroon siya para mangaso at nais niyang mahuli ang alamat upang maging isa rin siyang alamat. Binaral ng ama ang isang leon na umatake kay Batang Kraven at malubhang nasugatan siya. Dinala siya ng ama sa isang hindi kilalang lugar. Samantala, si Calypso ay kasama ang kanyang pamilya na naghahanap ng mga hayop. Habang pinagmamasdan niya ang barahang may larawan ng leon, palihim siyang lumayo at nagulat sa kanyang nakita. May patak ng dugo mula sa leon na tumulo kay Kraven. Lumapit si Calypso at pinainom siya ng potion, habang inilalagay niya ang baraha sa kanyang kamay. Dinala siya sa ospital ngunit hindi siya nasadyep kaagad at namatay siya ng 3 minuto bago muling nabuhay. Hawak-hawak pa rin niya ang baraha sa kanyang kamay nang dumating ang kanyang pamilya. Ipinilit ng ama na dalhin siya pauwi kahit na kailangan pa niyang magpahinga. Pagdating sa bahay, natagpuan niya ang isang liham mula sa kanyang ina na isinulat bago siya nagpakamatay. Sinabi ng ina na wala siyang ibang pagpipilian dahil sa ugali ng kanyang ama at nagbilin siya kay Kraven na huwag kailanman maging katulad nito. Nais ni Nikolai na manahin ni Kraven ang kanyang negosyo pero mas lalong lumalim ang galit niya sa kanyang ama. Dahil dito, umalis si Batang Kraven. Ayaw sana siyang iwan ni Dimitri
Nikolai na nag-aalala sa kanya, pero wala rin siyang magawa. Pumunta si Craven sa silangang bahagi ng Russia kung saan hinarap niya ang isang malaking grupo ng mga toro na sumasalakay sa kanya. Sa halip na lumaban, sumuko siya at isa sa mga toro ang hamarang para protektahan siya kaya hindi siya nasaktan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay araw at gabi, masaya sa bago niyang kakayahan. Maya-maya, gamit ang matalim niyang paningin na para bang may zoom tulad ng isang iPhone camera, napansin niya ang isang hadlang sa malayo. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang tensyon dahil sa mga mangangaso na pumapatay ng mga inosenteng hayop. Hindi niya pinayagang makalampas ang mga ito nang walang parusa, pero ang ilan ay nakatakas na. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan matapos makatakas si Craven mula sa kulungan, kinuha niya ang baraha at umuwi. Kumain siya ng tanghalian at pagkatapos ay nagpunta sa kagubatan para manghuli ng mga poacher na sumisira sa mga hayop. Naiinis si Craven dahil pumapatay lang sila para makuha ang mga sungay. Gumapang siya sa ilalim ng isang sasakyan at sa loob ng ilang segundo, napatumba niya ang isa sa mga poacher habang tumakas ang leader. Tiningnan ni Craven ang plaka ng sasakyan. Lumipat ang eksena sa London kung saan ligtas na nakarating ang poacher at kinausap ang kanyang boss na akala niya'y ligtas na siya, pero si Craven pala ang naghihintay sa kanya, nakatayo at nag-check ng pangalan sa kanyang listahan. Kasunod nito, nagbigay ng talumpati si Calypso sa libing ng kanyang mentor. Naghihintay doon si Craven at nakuha ang atensyon niya nang banggitin ang pangalan ni Calypso at ipakita ang barahang ibinigay nito sa kanya. Sinabi ni Craven na kaya niyang hanapin ang pumatay sa kanyang mentor dahil siya ay isang mangangaso ng masasamang tao. Pagkatapos nilang magkita, nagtungo si Craven para gawin ang kanyang trabaho, at dahil dito ay lalo siyang pinagtuunan ng pansin ni Calypso sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa kanya. Nagkita ulit sila at doon inakusahan siya ni Calypso na ayaw niyang may pumatay para sa kanya, at sinabing siya ay isang abogado. Nais ni Craven na makipag-partner sa kanya dahil sa tulong ng kanyang kumpanya, mas mabilis niyang mahahanap ang mga target niya. Pinag-isipan ni Calypso ang alok na iyon. Samantala, si Alex, na dati ay nagtatrabaho para kay Nikolai, ay ngayon ay mayaman na at may sariling operasyon. Nalaman niyang isang lalaking preso ang napatay ng isang mangangaso kaya nag-organisa siya ng pulong kasama ang isa pang gang para kunin ang kanilang transaksyon dahil patay na ang kanilang pinuno. Sa pulong, ipinakita ni Alex kung bakit siya tinatawag na Rhino. Inalis niya ang tubo na nakakabit sa kanya at nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Akala ng mga kasama niya ay kaya nila siyang patayin, pero tumayo si Rhino at inalis ang mga bala mula sa kanyang katawan bago bumalik sa dati. Isa sa mga kasama ang tinamaan ng sniper, at sunod-sunod na napatay ang iba hanggang isa na lang ang natira. Samantala, si Dimitri ay kumakanta sa kanyang club. Nakipagkita ang kanilang ama sa isang lalaking nawalan ng boss at inalok ito ng partnership, at agad naman siyang pumayag na nagdulot ng pagdududa dahil kausap na pala niya si Rhino na nagpadala ng kanyang pagbati. Pinrotektahan ni Nikolai ang sarili kaya nagkaroon ng mabilis na bar ilan bago umalis ang lahat. Si Dimitri ay nagtago sa ilalim ng piano at pinagalitan siya ng ama dahil wala raw silbi at hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Nakuha ni Rhino ang data mula sa isang flash drive at nalaman na ang mangangaso ay anak ng kanyang karibal na dati niyang tinangka ng patayin. Samantala, isang kahinahinalang lalaki ang nasa labas ng kulungan sa Russia. Nagbilang siya hanggang 3, kinuha ang baril ng gwardya, at agad itong pinatay. Nagpa siya si Craven na sorpresahin ang kanyang nakababatang kapatid sa pamamagitan ng pag-akyat sa gusali at palihim na pumasok para batiin siya ng happy birthday. Binigyan siya ni Dimitri ng isang suit at pumunta sila sa club. Sinabi ni Dimitri na tama ang kanilang ama at kakampi niya ito, pero tinawag ni Craven na kriminal ang kanilang ama na kara-rating lang. Nagkamay lang sila at nag-toast ng walang imek si Craven. Dinala ni Craven ang kanyang lasing na kapatid sa kwarto at humingi ng tawad dahil iniwan niya ito kasama ang kanilang ama. Habang natutulog ang kapatid, hindi makatulog si Craven at lumabas. Kinabukasan, bumalik siya at pinigilan ang elevator gamit ang kutsilyo. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang gulo at napansin na kinidnap ang kanyang kapatid. Agad siyang tumalon pababa at hinabol sila, pinamatsyagan habang ini-injeksyonan nila si Dimitri. Nagpatuloy si Craven at nakarating sa tulay kung saan hinarap niya sila at pinagsasapak bago tumalon sa isang kotse. Pero bulletproof ang salamin at binilog niya ang pinto, pero naitulak siya at nakatakas sila gamit ang helicopter. Dahan-dahan siyang humabol hanggang napigilan niya ang helicopter at napatumba ang isa sa kanila. Tumalon siya at bumagsak sa tubig pero iniwan siyang nakalubog. Basang-basa at walang sapatos, pumunta siya kay Calypso sa kanyang trabaho at nagreklamo tungkol sa kanyang kapatid. Tinulungan siya ni Calypso. Bumisita si Craven sa kanyang ama na ipinakita sa kanya ang mensahe kung saan makikita ang daliri ni Dimitri. Humihingi sila ng 20 million sa loob ng 48 hours. Ayaw magbayad
pumayag ni Nikolai at sinabing patay na ang kanyang anak pero binigyan nila ng antibiotic si Dimitri para manatiling buhay. Naghanap si Calypso ng tao para kay Craven pero nakatanggap siya ng maling impormasyon mula sa kaibigan kapalit ng pabor. Si Rhino naman ay nag-set up kay Craven para pumunta sa Turkey at hanapin ang kanyang target. Pinatay ni Craven ang isa sa kanila at palihim na umakyat sa hagdanan, tumaan sa dalawang gwardya at pinaslang pa ang isa pero narinig na nila siyang paparating. Naghanda silang barilin siya at nakarating si Craven sa huling gwardya na nagsabi na ang kanyang kapatid ay nasa poder ni Rhino at nakasiguro. Napansin ni Craven na tinutukan na siya ng baril kaya tumalon siya habang gumuho ang lahat sa paligid niya. Lumipat ang eksena kay Dimitri kung saan sinabi ni Rhino na hindi siya ang target kundi ang kanyang kapatid. Ipinakita ni Rhino ang ebidensya para patunayan ito habang nanlaki ang mga mata ni Dimitri sa gulat. Samantala, ang mga taong bumaril kay Craven ay nag-film habang iniisip nilang nakalibing na siya sa guho. Pero bigla niyang nakuha ang kanilang atensyon. Ngayon na alam na ni Craven ang tungkol sa patibong, agad niyang sinabihan si Calypso na nasa panganib din. Samantala, ikinwento ni Rhino na gusto niyang ipakita ang kanyang lakas at kung paano siya nakilala ng isang propesor na tumulong sa kanya para maging 10 beses na mas malakas pero kapalit nito ay isang mabigat na sakripisyo. Plano niyang agawin ang teritoryo ng ama ni Craven at gawing kakampi si Dimitri. Tumanggi si Dimitri at sinabing hindi niya ipagkakanulo ang kanyang pamilya. Bago siya maputukan ng baril ni Rhino, bigla nilang narinig na naroon si Craven. Habang hinihintay nila ang elevator, may isang banyaga na dumating at gumawa ng kakaibang trick para makakuha ng libreng pagkain. Nagkita muli sina Craven at Calypso at naglakad-lakad. Biglang dumating ang isang matagal ng kaibigan na nagyaya sa kanila, kaya pumunta sila sa kanyang hideout. Doon, tinanong niya si Calypso tungkol sa potion na nagligtas kay Craven at humiling na makakuha pa, pero wala na itong natira dahil pumanaw na ang kanyang lola. Samantala, nalaman ni Rhino ang tungkol sa isang halaman na natuklasan ng banyaga at gusto niya itong gamitin laban kay Craven. Naghanda sila at nilagyan ng lason ang kanilang mga armas para maparalisa ang target. Pinilit ni Rhino si Dimitri na tawagan ang kanyang kapatid para kumbansihin itong sumama bilang kanyang pangalawang kasama, pero binabalang ni Craven ang tawag. Naghanda si Rhino at ang kanyang grupo na armado para hulihin ang mga ngaso. Ngunit isang hayop ang umatake sa kanila kaya nakatakas si Dimitri papunta sa gubat. Habang naghahanap ang grupo, biglang lumabas si Craven at ipinakita ang kanyang lakas. Pero maraming patibong na nakalatag para sa kanya. Mula sa itaas, ginamitan nila siya ng mga armas at napilit siyang mapunta sa harapan ng banyaga. Tinamaan siya nito ng lason na nagpa-hallucinate sa kanya at nakakita siya ng mga gagamba na lalong nagpahina sa kanyang laban. Nagbilang ang banyaga hanggang 3 at tinamaan ulit siya ng lason na halos alisin ang kanyang kakayahang gumalaw. Nagsimula silang maglaban, pero dahil nanghihina na siya, unti-unti siyang bumigay hanggang bumaba ang bilang sa 2. Sa sandaling iyon, tinamaan ang banyaga ni Calypso. Lumapit siya kay Craven at pinainom siya ng huling potion na mayroon siya na muling nagbalik sa kanya sa buhay. Dinala ng mga tao ni Rhino si Dimitri at sinabi sa kanya na patay na ang kanyang kapatid, dahilan para ngumiti si Rhino at ipagpatuloy ang kanyang plano. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang kawan ng mga hayop na papalapit kaya nailipat ang kanyang ligtas na lugar. Unti-unti siyang nag-transform at naging isang higanteng rhinoceros. Isa-isang natamba ang mga sasakyan at sumali si Craven sa laban. Nagharap silang dalawa, ipinakita ni Rhino ang kanyang lakas at halos hindi tinatablan na katawan. Nabagsak si Craven at ilang ulit siyang binugbog bago siya mahawakan ni Rhino. Pero natagpuan ni Craven ang isang parte ng katawan niya na mahina at tinamaan niya iyon hanggang dumyugo si Rhino. Sa huli, malubhang nasugatan si Rhino at lumapit ang magkapatid sa kanya. Inilabas ni Dimitri ang baril at handang pumatay sa unang pagkakataon pero pinakalma siya ni Craven. Tuluyan nang namatay si Rhino. Pagkatapos nito, pumunta si Craven sa kampo ng kanyang ama at sinabing alam niyang ipinadala nito kay Rhino ang video sa flash drive para ibunyag kung sino ang mga ngaso. Inamin ni Nikolai na hindi niya kayang patumbahin si Rhino ng mag-isa kaya ginamit niya si Craven para gawin iyon kahit na naligay sa panganib si Dimitri. Gusto pa rin ni Nikolai na bumalik ang kanyang anak pero umalis si Craven na iniwan ang mga huling salita, "Never fear death," gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay sa paligid. Hinawakan ni Nikolai ang kanyang baril pero wala na itong bala. Biglang sumalakay ang isang oso at pinabagsak siya habang umaalis si Craven. Isang taon ang lumipas, kumakanta si Dimitri sa kanyang club at bumisita ang kanyang kapatid para batiin siya sa kaarawan. Sinabi ni Dimitri na pinanatili niya ang negosyo ng kanilang ama at hindi pa ito ibinebenta at nakilala niya ang isang doktor na nagbago sa kanya. Pagkatapos niyang umalis, sinundan siya ni Craven. Nang
nabubutyutin siya, biglang nag-transform si Dimitri sa harap niya, ikinagulat ni Craven. Muli niya itong hinabol at sinabi ni Dimitri na kaya na niyang magpalat ng anyo at ngayong patay na ang kanilang ama at si Rhino, siya na ang mamumuno sa lahat. Pagkatapos, pinakita niya na may iniwan para sa kanya ang kanilang ama, ang kasuotan ng mga ngaso na gawa mula sa leon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.